Kakulangan sa budget, itinuturong dahilan ni Agriculture Secretary Manny Piñol kung bakit hindi naabot ang rice self-sufficiency target ng bansa. 4 sa 10 Pilipino naniniwalang walang magandang intensyon ng China sa Pilipinas batay sa survey ng Social Weather Stations. Pangulong Duterte umaasang magiging inspirado ang lahat ng mga Pilipinong ipagtanggol ang ating soberanya, karapatan at kalayaan. Bilang ng mga aksidente sa lansangan tumataas tuwing bakasyon. Mga motoristang uuwi sa mga probinsya pinag-iingat ng PNP Highway Patrol Group. Ilang tips para makaiwas sa heat stroke, alamin. Mga guro sa Taytay, Palawan, ibinili ng bagong uniforme ang magkapatid na nakasuot lamang ng lumang damit at tsinelas sa araw ng kanilang moving up ceremony. Una sa ating mga balita, biniro ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Secretary Manny Piñol kaugnay sa target nito na maging rice self-sufficient ang bansa. Pero ayon kay Piñol, kulang ang pondo ng Department of Agriculture kaya hindi nila naabot ang target. Subalit, gumagawa umano sila ng paraan para kahit papaano ay umangat ang kasapatan sa bigas ng bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ayon sa Pangulo, sa personal nilang pag-uusap ni Agriculture Secretary Manny Piñol, nangako raw ang kalihim na hindi lang rice self-sufficiency kundi maaari pa tayong mag-export ng bigas. Kinantsawa ng Pangulo si Piñol sa isang event sa Palawan dahil di umano umabot sa pangako nitong target. Tapa ito si Piñol. Bago pa kami. Alam mo kung nakilala ko yan eh. Sabi niya, Mr. President, I guarantee, English po kining yan eh, that maybe if we can start immediately at the end of this year, I can predict that we will be a rice exporting country. Tapos tinginan lahat ng bingbong. Tapos Sunny Dominguez, naging agriculture secretary ni Coren. Sabi niya, hangin yan. Ayon naman sa kalihim, sadyang mapagbiro lamang ang Pangulo. Ano mo naman si Presidente, nangangantiw yun eh. Ako, nasanay na naman ako sa ganyan. Of course, pag hindi mo kabisado, medyo masasaktan ka. Pero ako, I've learned to live with it. No? Yung countdown niya na hindi tayo maging rice official. I don't want to argue with the President. No? Basta kami samahan lang. Niluloko niya lang si Secretary Piñol. Ibig sabihin, nagyabang lang siya, no? Na hindi na... So seryoso siya na nagyabang lang, Nagyabang. but it's not a joke. Joke. Hindi kasama rin yun sa joke. Ayon sa opisyal, sa umpisa pa lamang ng termino ng administrasyon ay naniniwala itong maaabot ng bansa ang kasapatan sa bigas basta mabuhusan lamang ng pondo ang mga pangunahing pangangailangan sa pagsasaka. Subalit hindi anya naibigay ang 50 bilyong pisong pondong hinihingi nito. We are for a 50 billion budget over the next 3 years para suportahan yung project. On the contrary, nabawakan pa yung budget ng DA. So talagang yun talagang dahilan. Sa ngayon ay 93% na ang ating kakayanan pero target ng kalihim na umabot sa 96% sa taong 2020 ang ating rice self-sufficiency. Ayon sa kalihim, binabaan niya ang target dahil inaasahan na luluwag ngayon ang importasyon ng bigas bunsod ng pagsasabatas ng rice tarification law na una pa lamang ay kanya nang tinutulan. Kulang man sa budget, gumagawa na lamang ng paraan ng kalihim sa pamamagitan ng ugnayan at tulong sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga loan at paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng solar irrigation system. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Pinag-iingat ng PNP Highway Patrol Group ang mga motoristang uuwi sa mga lalawigan o may mahabang biyahe ngayong bakasyon. Ayon sa HPG, karaniwang tumataas ang bilang ng aksidente sa kalsada tuwing panahon ng bakasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Ngayong nagsimula na ang summer vacation, marami ang uuwi sa probinsya at pupunta sa mga kilalang pasyalan at resort sa bansa. Sa mga panahong ito, marami ang naitatalang aksidente sa lansangan ang PNP Highway Patrol Group. Noong buwan ng Abril hanggang Hunyo 2017, nakapagtala ng 8,279 na aksidente ang HPG sa buong bansa. Bumaba naman ito ng halos 70% noong 2018 ang kaparehong buwan kung saan nakapagtala lamang ang HPG ng 2,705 na aksidente sa lansangan. Ayon kay HPG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Richie Claraval, human error ang pangunahing sanhi ng aksidente sa kalsada, kabilang dito ang hindi tamang pag-overtake, maling pagliko, overloading, pagmamaneho ng lasing o nakainom, at paggamit ng cellphone sa pagmamaneho. Overspeeding po, yung mga nakamotorsiklo po na hindi po nag-iingat, doon po madalas. Bukod sa pagmamaneho ng lasing, mahigpit ding ipinagbabawal sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Law ang paggamit ng cellular phone habang nagmamaneho. Paalala ng PNP, ugaliing i-check ang blow bagets o ang battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tire at self o ang sarili bago bumiyahe. Samantala, idineploy na rin ng HPG ang kanilang mga tauhan sa mga pangunahing lansangan at sa mga police assistance centers sa mga bus terminal. Lagay din tayo ng mga tent sa mga strategic areas. Dagdag ni Claraval, regular na nagsasagawa ang HPG ng inspeksyon sa mga terminal ng bus, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency na nagsasagawa naman ng random drug test sa mga driver at konduktor ng bus. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad sa inaasahang pagdagsa ng pasahero sa mga bus terminal sa Metro Manila kaugnay ng long holiday. Kaugnay nito, isang bomb explosion drill ang isinagawa ng Quezon City Police upang masubok ang kahandaan ng mga pulis kapag may nangyaring pagsabog sa mga matataong lugar kagaya ng mga bus terminal. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Upang matiyak ang seguridad sa mga bus terminal, isang bomb explosion simulation exercise ang isinagawa ng Quezon City Police District sa Araneta Center Bus Terminal kanina. Ipinakita nito ang mga dapat gawin sakaling may mga mangyaring pagsabog sa mga matataong lugar. Agad kinordon ng mga pulis ang lugar, pinalayo ang mga tao at rumisponde ang mga rescue teams para tulungan ang mga biktima. Isang miyembro din ng bomb squad ang lumapit sa isa pang kahina-hinalang bagay na posibleng pinaglagyan din ng bomba. Gumamit din ng robot na sasakyan ang mga pulis sa pagsusuri sa lugar. I think bukas o makalawa magkakandak naman kami ng aming inspection sa mga terminal. Ito rin yung may pinakamalaking terminal, so we will meron na rin kami security plan para sa and I think we will have a press briefing on Monday. Yung preparation naman namin sa Semana Santa. Nagpapaalala ang mga otoridad na iwasan ang pagdadala ng baril o anumang deadly weapons, mga matutulis na lugar gaya ng kutsilyo at itak, lalo pat umiiral ang COMELEC gun ban. Kung may reklamo o nais idulog sa mga otoridad, maaaring makipag-ugnayan sa mga emergency hotlines ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ilang araw naman bago ang long holiday ay nagpabook na ng ticket sa bus papunta sa kani-kanilang mga probinsya ang ilan nating mga kababayan. Ito ay upang makasiguro na makabiyahe kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa bus terminals sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan ay fully booked na ang biyahe ng ilang bus company sa Cubao hanggang sa susunod na linggo. Ano pang ginagawa niyo dito, ma'am? Papareserve. Bakit? Para hindi na mahirapan sa 16. Napupuli book yung iba eh. Yung mga fully book po natin, yung malapit na sa election at saka yung mga Holy Week po sa mahal na araw. Mga Sunday, Thursday, mga Good Friday, yan mga fully book na po yun, sir. Marami po kasi mga nagpa-advance reservation na ngayong araw talaga. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 200 bus companies na ang nabigyan ng special permit para sa long holiday. Katumbas ito ng halos 500 provincial buses. Epektibo ang special permits mula April 14 hanggang April 22. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City.
Naka-heightened alert na simula kahapon ang Bureau of Immigration sa mga international airports at seaports para sa long holiday. Mahigit 50 immigration officers ang itinalaga ng BI sa Ninoy Aquino International Airport na magsisilbing augmentation force sa kasalukuyang bilang ng immigration officers na nasa arrival at departure areas ng paliparan. Hindi rin pinapayagang mag-leave ang mga terminal heads, duty supervisors at iba pang airport personnel ng Kawanihan mula April 8 hanggang 22 para matiyak na sapat ang kanilang tauhan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Nakabantay rin ang BI sa pagpasok ng mga undesirable aliens at pag-alis naman ng mga posibleng biktima ng human trafficking. Nagpasalamat si Senator Laila De Lima sa 5 senador na Estados Unidos na nanawagan para palayain siya. Nanindigan naman ng Department of Justice o DOJ na nabigyan lamang ng maling impormasyon ng mga ito kaya gusto nilang palayain si De Lima. Ito ang balita ni May Bermudez. Sa isang pahayag na lamang ipinaabot ng nakakulong na si Senator Laila De Lima ang pasasalamat sa 5 US Senators na nanawagan sa pamahalaan na siya ay palayain. Sabi ni De Lima, sa halip na ituring na pakikialam, dapat maintindihan ng mga kritiko na nais lamang ng mga senador na Amerikano na igiit ang kanilang pakikipaglaban para sa hustisya, human rights at demokrasya. Sa isang resolusyon, kinondena ni na US Senator Marco Rubio, Edward Markey, Richard Durbin, Marsha Blackburn at Chris Coons ang pag-aresto sa human rights defenders at political leaders sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Tinagurian ng mga ito na prisoner of conscience si De Lima na ikinulong umano dahil sa kanyang politikal na paniniwala at kalayaan na magpahayag. Bukod dito, hinimok din ng mga ito ang pamahalaan na iurong na ang kaso laban kay Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa at siguruhin ang kalayaan sa pamamahayag. Pero ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, tila nabigyan ng maling impormasyon ng mga senador dahil pareho lamang umanong nakasuhan sina Ressa at De Lima dahil sa paglabag sa mga batas ng bansa. At ngayon ay parehong sumasailalim sa patas na paglilitis sa korte. Wala rin umanong kinalaman sa kaso ng mga ito ang human rights at freedom of the press dahil hanggang ngayon naman ay patuloy pa rin ang pag-atake ng dalawa sa pamahalaan. Ang media nangaanya sa Pilipinas ang maituturing na pinakamalaya sa ating rehiyon. Parinig naman ng palasyo, mind your own business na lang dapat ang mga banyagang mambabatas at intindihin na lang ang sarili nilang problema. Well, as I've said, I issued a statement on that. It's an outrageous intrusion into our sovereignty. They have no business dictating on us on what we're going to do with suspected criminals in this country. Kasalukuyang nililitis si De Lima sa 4 na kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa pakikipagsabwatan umano nito na magbenta ng illegal na droga. Si Ressa naman ay nahaharap sa mga kasong libelo at paglabag sa anti-dummy law. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang Libya dahil sa mga nangyayaring kaguluhan doon. Hinihikayat ng DFA ang mga Pilipino sa Tripoli at karatig na lugar na mag-repatriate upang hindi madamay sa kaguluhan. Sakop ng Alert Level 3 ang Tripoli at ilang distrito sa loob ng 100-kilometer radius nito. Pinaalalahanan ng DFA ang mga Pinoy sa Tripoli na mag-ingat at lumipat sa ligtas na lugar. Para sa mga Pinoy na nagnais humingi ng tulong, makipag-ugnayan lamang sa Embahada ng Pilipinas o magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account. Mas maraming Filipino English teacher ang posibleng makapagtrabaho sa Thailand matapos sa pag-uusap sa pagitan ng Department of Labor and Employment at ng Thailand Ministry of Employment. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, isang kasunduan para sa pagde-deploy ng English teacher ay inaasahang malalagdaan sa mga darating na linggo upang matugunan ang pangangailangan ng Thailand sa ilalim ng English for All project sa Eastern Economic Corridor. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga Filipino teacher ay magtatrabaho
sa Ministry of Education ng Thailand upang makapagturo sa mga estudyante sa primary at secondary level sa mga pampublikong paaralan doon. Sinabi rin ng kalihim na mga Filipino teacher na magtatrabaho sa ilalim ng nasabing programa ay makatatanggap ng 25,000 baht o katumbas ng 45,000 pesos na buwan ng sahod. Kasama na dito ang housing allowance. Kabilang sa iba pang benepisyo na kanilang matatanggap ay personal accident insurance at round-trip airfare at work permit fee na sasagutin ng pamahalaan ng Thailand. Maliban sa mga English teacher, bubuksan din ng Thailand ang iba pang oportunidad sa mga foreign professionals para sa engineering, architecture, medicine, accounting at dental medicine. Sa ngayon, may mahigit 16,000 overseas Filipino workers sa Thailand at halos 12,000 dito ay mga professional na karamihan ay binubuo ng mga teacher, musician at iba pang professional na nagtatrabaho sa mga multinational company. Halos 500 residente ng bayan ng Balagtas sa Bulacan ang napaglingkuran sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hirap mang maglakad ng 80 anyos na si Lola Rosa Tolentino. Pinilit nitong makarating sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Burol 2 sa Balagtas, Bulacan. Ayon kay Lola Rosa, dahil sa hirap ng buhay, hindi niya magawa na makapagpakonsulta sa doktor. Sa 7 anak nito, umaasa lang siya sa suporta ng kanyang 2 anak na construction worker. Napakarami kong sakit, asma, sa buto, sa pagdumi, nahihilo. Marami kong sakit. Kaya pa ECG ko. Matagal nang nire-request sa akin niya, wala lang akong pera. Hindi ako nakapagpa-ECG, wala akong pera. Salamat at meron ganito. Brad Eli, maraming salamat po sa tulong na ganito. Malaki naman ang pagpapasalamat ng 48 anyos na si Aling Jocelyn Calalang. Bukod sa natanggap niyang libreng salamin sa mata, naka-avail din ng pre-medical check-up at libreng gamot ang 2 anak nito at kanyang apo. Dagdag pa rito ang libreng bunot ng ngipin ng kanyang manugang. Nalaman namin na may libre, mahirap kasi bumili, wala kami pambili. Malaking tulong po to sa amin kasi wala po kami pambili ng gamot or sa mata. Bukod sa libreng medical check-up at gamot, libreng bunot ng ngipin at libreng salamin sa mata, mayroon ding legal consultation at gupit sa kalalakihan. Sinamantala rin ng iba ang libreng masahe at laboratory check-up gaya ng ECG at blood sugar. Umabot sa 479 ang napaglingkuran sa nasabing medical mission. Bukod sa Barangay Burol, napaglingkuran din sa nasabing medical mission ang mga kalapit na barangay sa bayan ng Balagtas. Labis naman ang kaligayahan ng barangay chairman ng barangay dahil natupad na ang kanyang kahilingan na medical mission sa may hirap niyang kababayan. Total population namin dito nasa mga 10,000. Kami, masaya kami, lalo-lalo na sanggunian ng barangay na napakalaking tulong sa baryo ng ginawa ng UNTV nato. Sa pangunguna ni Brother Elit, ni Brother Daniel Rason. Yung naitulong nyo, hindi namin kayang ponduhan yun at kami malit lang naman ng aming era. Kaya ito ay napakalaking bagay sa baryo namin. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sumugod sa embahada ng China ang mga miyembro ng militanteng grupo upang iprotesta ang presensya ng mga barko malapit sa Pag-asa Island. Giit na mga ito, hindi umano sapat ang ginagawa ng pamahalaan laban sa panghihimasok umano ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Ito ang balita ni Grace Cassin. Aabot sa 200 miyembro ng iba't ibang militanteng grupo ang nagmarcha patungong embahada ng China upang iprotesta ang presensya ng mga barko ng China malapit sa mga teritoryong inaangkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na aabot sa 270 fishing vessel ang pinaniniwala ang nagsasakay ng mga Chinese militiamen ang namataang umiikot malapit sa Pag-asa Island.
Ang Pag-asa Island ang pinakamalaking isla sa West Philippine Sea o South China Sea na okupado ng Pilipinas. 200 kilometro lang ang layo nito sa Subi Reef na okupado naman ng China. We are not blind to the fact that these are militia and that the deployment of so many so-called fishermen in our islands constrict our movement there, constrict the rights of our fishermen to fish, of our military vessels to patrol. And again, this is another sign of China's very aggressive policy, militaristic policy in the West Philippine Sea, which we are protesting. And the tragic thing here is that our government itself appears to be helpless, appears to tolerate. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China ukol dito, pero iginiit ng mga militante na hindi ito sapat. If we allow them to continue doing that, they would probably do the same in other areas that are being claimed by the Philippines or are part of Philippine territory. So it is important that early on we call it for what it is. It is an illegal act that we have to denounce and we have to reject. Una nang iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya papayag na okupahin ng China ang Pag-asa Island. So ay nakikiusap ako. I will not plead or beg, but I'm just telling you that lay off the Pag-asa because may mga sundalo ako dyan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. 4 sa 10 mga Pilipino ang naniniwalang walang magandang intensyon ng China sa Pilipinas batay sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ay sa gitna ng nangyayaring usapin sa West Philippine Sea at pagdami ng Chinese workers sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Hindi kumbinsido ang ilang Pilipino sa nagiging relasyon ng Pilipinas sa China. Batay sa survey ng Social Weather Stations, sa 1,440 na respondents na tinanong kung sang-ayon ba sila sa pahayag na para sa ikabubuti ng Pilipinas ang nais na mangyari ng Chinese government, 44% ang hindi sang-ayon, 27% ang sang-ayon at 29% ang hindi pa makapagdesisyon. Sa 10 taon na tinanong ng UNTV News Team, karamihan sa kanila ay naniniwalang walang magandang intensyon ng China sa Pilipinas. Yung intention niya parang gusto niya tayo sakupin Yun ang gusto nila mangyari pambubuli na nga ginagawa sa atin Siyempre naman, lahat ng kanilang produkto nandito sa Pilipinas. Mukhang wala Sinasakop na nga tayo Marami ng China rito Hindi lang sila manyayaman ngayon. Hindi po, may sasakupin na yung bansa natin nun. Dapat sa atin na lang yun inaangkin nila. Binibenta na Pilipinas. Spratly na kanila na. Siyempre, tinan mo naman yung ginawa doon sa natin, mga kapuluan natin. Halos inaangkinan nila. Pero 50-50 lang talaga ang sagot ko rin. Bakit 50-50? Yung iba, nakakatulong sila sa, di ba, nangungutang si, Kinunti-unti tayo, Di ba? Una-una sa High Tribunal, talo sila. Hindi sila sumunod. Ngayon, inaangkin naman yung eyeline nun. Scarborough. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, may malaking usapin talaga kung pag-uusapan ay tiwala sa China. Mas lumaki ang kawalan ng tiwalaan niya dito dahil sa mga kasalukuyang kontrobersya at suspetsya sa tunay na intensyon ng China. Mas lumala rin anya ang usapin ng pagtitiwala dahil sa patuloy na pagtatanggol ng pamahalaan. Ang sentimiento na ito ng mga Pilipino ay sa gitna na rin ng nangyayaring issue sa West Philippine Sea, ang usapin ngayon sa pinasok na loan agreement ng pamahalaang Pilipinas sa China at ang issue sa pagdami ng Chinese workers sa bansa. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Rodrigo Duterte sa paggunita ng Araw ng Kagitingan, partikular na sa mga veteranong Pilipino at Amerikano na nagtanggol sa ating bansa sa kasagsagan ng World War II. Sa kanyang mensahe para sa okasyon, umasa ang punong ehekutibo na dahil sa mga ginawa ng ating mga ninuno, magiging inspirado ang bawat Pilipino upang protektahan ang ating soberanya at ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Nakatakda namang bumisita si Pangulong Duterte sa isang military camp sa Hulo, Sulu bilang bahagi ng komemorasyon sa Araw ng Kagitingan.
Alamin na natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong weather system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa? Magandang hapon, Angel, sa ating mga kasambahay. Wala tayong bagyo LPA sa Philippine Area of Responsibility, subalit umiiral pa rin itong tinatawag natin na easterlies o hangin na nanggagaling dito sa may silangan na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Base nga doon sa satellite na kuha ng Pag-asa, makikita natin na makulimlim pa rin ang malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi naman ng Central at Western Visayas. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin makaranas dyan ng mga pagulan at kani-kanina ay nasagap ng radar ng Pag-asa na meron nga tayong mga pagulan lalo na dito sa may Caraga Region at sa Northern Mindanao. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng ng Southern Luzon ay makakaranas pa rin dyan ng maliwalas na panahon at posible lang magkaroon ng bahagyang kulimlim pagdating yan ng hapon o kaya ay sa gabi. Pero ayon sa Pag-asa, bukas ay malaking bahagi ng ating bansa pa rin ang makakaranas ng malinsangang panahon, lalo na po yung area ng Tuguegarao, itong area ng Western Visayas at maging itong area ng Palawan at maging dito sa may area ng Cotabato. Maaari pong umabot pa rin sa mahigit sa 35 degrees Celsius ang heat index bukas. Yan ang latest sa ating panahon. Balik sa iyo, Angel. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula sa UNTV Weather Center. Sa sobrang init ng panahon ngayon, may paalala ang Department of Health upang maiwasan ang tinatawag na heat stroke. Pero, sino nga ba ang pinaka-prone sa heat stroke at ano-ano ang pangunang lunas para dito? Ito ang balita ni Mai Bermudez. 30 taon nang naglalako ng buko juice si Noel. Sa tagal niya sa trabahong ito, tansyado na niyang panahon kaya't 2 litrong tubig ang baon niya lalo pat sumasabak siya sa initan. Medyo naramdaman mo na yung pagod, pahinga ka sa malilim. Ganun lang. Tapos pag medyo kondisyon ulit, tulak ng kariton. Pagkatok sa mga sasakyan at pagbilad din sa araw ang puhunan ni Mang Jesus. Pero bagaman bilang niya kung ilang bote ng mineral water ang kanyang nabebenta, tila di naman siya sigurado kung ilang baso ang naiinom niya araw-araw. Mga 10 yata. Kaway dito, kaway doon at hindi rin alintana ng magdadalawang dekada ng traffic law enforcer na si Eduardo ang init ng araw. At ang dating 2 beses na paliligo, dinagdagan na daw niya ngayon. Kahit mainit yan, kung kinakailangan mag-traffic kami, magta-traffic kami. Pero kung una nga namin yung serbisyo. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, sa ganitong mga panahon, kailangang magdoble ingat ang pinaka-prone o pinakamalapit na magka-heat stroke. Kailangan uminom ng maraming tubig, lalo na mga matatanda at mga bata dahil sila pinakamadaling maapektuhan ng dehydration. Okay, so kinakailangan na uminom ng maraming tubig, 8 hanggang 12 baso ng tubig. Ang heat stroke ay ang sobrang pagtaas ng temperatura ng katawan, dulot ng radiation o dehydration o pagkawala ng tubig sa katawan, maaari itong ikamatay kapag hindi naagapan. Ilan sa mga sintomas nito ang pag-init ng balat, pagkahilo, panghihina, pagsakit ng ulo, mataas na lagnat, mabilis na tibok ng puso, kumbulsyon at pagkawala ng malay. Bilang pangunang lunas, dapat ilayo agad sa initan ang isang pinagdududahang na heat stroke. Alisin ang mga sobrang damit o kasuotan nito at paliguan o lagyan ng yelo o malamig na towel sa leeg, kilikili at singit. Unang gagawin po natin, tumawag muna po tayo ng ambulansya para makahingi po agad po tayo ng tulong. Pangalawa, habang hinihintay po natin ang ambulansya po, ay lagyan po natin po ang iba-ibang parte ng katawan ng ang yelo na mula sa kilikili, sa singit o kaya sa leeg para ma-cool down po yung kanyang katawan. Bukod sa mga bata at matatanda, pinaka-apektado rin nito ang mga nagtatrabaho na nakabilad sa arawan, gaya ng mga vendor, traffic law enforcer at mga construction worker. Maaring tamaan din ng heat stroke ang sanggol, bata o alagang hayop na naiwan sa loob ng sasakyan. Ayon sa kalihim, wala pa namang napapaulat na namatay sa heat stroke ngayong taon. Pero wag nang hintayin na may nasawi pa muna bago gumawa ng kaukulang pag-iingat. Wala pa tayong report patungkol sa namatay ng heat stroke.
Although titignan ko kung ano yung pinakahuling talaan ng mga naapektuhan ng heat stroke. Noong nakaraang taon, may 2 naipaulat na namatay dahil sa heat stroke sa Tondo, Maynila. Isang 2 taong gulang na bata naman ang nasawi rin matapos maiwan sa loob ng sasakyan sa loob ng 4 na oras sa bansang Malaysia. Sa isang poultry farm sa Pangasinan, 7,000 manok din ang naapektuhan ng matinding init na sumira sa kabuhayan ng mga poultry farmers doon. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ngayong mainit ang panahon, mataas ang posibilidad ang isang tao ay ma-heat stroke. Maaari itong ikamatay kung hindi maaagapan. Paano ba makakaiwas sa heat stroke? Ito ang balita ni Monokson. Ang init-init, sobra. Kaya, sobrang init. Napakainit! Halos lahat siguro tayo, ito ang daing ngayong panahon ng tag-init. At kapag mainit ang panahon, kaakibat nito ay ang panganib ng tinatawag na heat stroke. Ang heat stroke ay isang karamdaman kung saan lubhang tumataas ang temperatura ng katawan na hindi na kayang pawiin ng pagpapawis dahil sa dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan. Delikadong sitwasyon ng heat stroke na maaring mauwi sa kamatayan kung hindi maaagapan. Narito ang ilan sa mga tips para makaiwas sa heat stroke. Ang una, uminom ng maraming tubig upang mapanatiling hydrated ang katawan. Iwasang uminom ng tsaa, kape at alak dahil mabilis itong makapagpauhaw. Magsuot ng maluluwag, manipis at brightly colored na mga damit na gawa sa light materials. Iwasan ang dark colored na damit dahil nakaka-absorb ito ng init kaya mas mainit ito isuot. Gumamit ng sombrero, payong at iba pang pananggalang sa init kung lalabas upang makaiwas sa direktang exposure sa araw. Limitahan rin na magbilad sa araw hanggat maaari. Iwasan ang mabibigat na trabaho o aktibidad kapag mainit ang panahon upang makaiwas sa dehydration. Kung hindi naman maiiwasan, gawin sa umaga o di kaya sa gabi ang mabigat na gawain at pag-ehersisyo kung saan malamig na ang panahon. Kung may extra budget naman, maaring bumili ng mga gadget o kasangkapan para malamigan. May mabibiling maliit na electric fan na hindi na kailangan ng baterya. Gamitan mo lamang ng iyong kamay para umandar ito. Mayroon namang electric fan na pwedeng isaksak gamit ang USB, pwede sa cellphone. At mayroon namang dikuryente na pwede mong isabit kahit saan basta't mayroon kang sasaksakan. Kung nais naman makapagtipid, pwedeng mag-imbento ng alternatibo upang malamigan kahit papaano. Pwedeng gumawa ng homemade aircon gamit ang plastic bottles gaya nito. Isabit lamang sa likuran ng electric fan at lagyan ng yelo at may instant aircon ka na. Pwede rin gumamit ng isang malaking container, butasan lamang para sa lalabasan ng lamig. Lagyan ng maliliit na exhaust fan at syempre huwag kalilimutan ng yelo. Pero pinaka-the best pa rin ang pamaypay na maaari mong madala at magamit kahit saan. Sa init ng panahon ngayon, kailangan gawin natin ang lahat ng paraan para makaiwas tayo sa heat stroke. Sabi nga nila, mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi bandang huli. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Magsasagawa ng dry run ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay sa gagawing paglilipat ng mga bus terminal sa EDSA. Isasagawa ng MMDA ang dry run sa April 22 o pagkatapos ng long holiday. Layo nito na makita ang aktwal na epekto at sanayin ng mga pasahero sa gagawing paglipat ng mga bus terminal patungo sa interim terminals sa Valenzuela City at Santa Rosa, Laguna. April 4 na ipalathala ng MMDA sa mga pahayagan ang suspensyon ng pag-i-issue ng business permit sa mga bus terminal sa EDSA. Target ng MMDA na tuluyang mailipat ang mga bus terminal sa EDSA sa Hunyo. Kinundina ng Commission on Elections ang pagdikit ng campaign sticker sa katawan ng isang aso. Sa Twitter post ni COMELEC spokesperson James Jimenez, tinawag ito na harassment ang pagkabit ng sticker ng isang kandidato sa pagkaalkalde ng Maynila sa aso. Hindi naman dinetalye ni Jimenez kung maituturing ito na isang election violation. Nasa bansa ngayon ang 2 barkong pandigma ng Russia. Dumating kahapon sa pantalan ng Maynila ang anti-submarine ship na Admiral Tributes at Admiral Vinogradov para sa 5 araw na goodwill visit. Ang pagbisita ng 2 Navy destroyer ang pang-anim na port call ng mga barkong pandigma ng Russia sa bansa mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagbisita ng Russian Navy sa Pilipinas ay natapat naman sa nagpapatuloy na balikatan military drills sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano.
Wagi sa first weekly elimination ng ASOP Year 8 ngayong buwan ng original praise song composition ng isang senior high school student. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Tumatak sa mga manonood at maging sa mga hurado ang awiting Diyos ang Umaakay. Ito ay likhang awit ng isang senior high school student na si Patrick Ragine. First time sumali ni Patrick sa A Song of Praise Music Festival. Aniya, malaki ang naitulong ng ASOP upang mahubog ang kanyang kakayahan sa paglikha ng awit lalo na para sa Diyos na may lalang. Bilang first timer ko, napakalaki ng nararamdaman ko sa akin kasi parang napaka-excited ko na pakatungtong pa sa monthly finals. At malaking bagay ito sa akin bilang isang first timer, nakakatawa sa kalooban. Bilang isang young composer, ang isa sa pinaka natutunan ko is yung mga tinuturo nila na mga techniques ng pagsulat kasi bilang bata or bilang young composer, marami pa akong dapat matutunan. Nagustuhan naman ng mga hurado ang melodiya at mensahe ng awiting likha ni Patrick, dahilan upang magwagi ito sa first weekly elimination round ng ASOP Year 8 sa buwang ito. Maganda yung mensahe mo, no? Maganda yung mensahe mo. Yung Diyos ang umaakay, no? It's really a very hopeful song, especially for times like this, di ba? Offhand, di ba? Parang, Doc Mon, masisabi natin naman na okay naman ang melody and all. Simple lang siya, pero naiintindihan, nasasakyan ko naman yung melody niya. Bukod sa mga hurado, na-inspire din ang mismong interpreter ng awitin na si Wishful Carmi Ariola. And yung impact niya sa akin, it's not just para sa akin, kundi para sa lahat ng Christians na nagsastruggle, na lumakad ng tuwid ng ayon sa utos ng Diyos. So, I'm really happy, I'm really blessed, and iba yung kurot ng song sa heart ng mga nakakarinig. Kaya, I know na malaking potential ng song. Pag-ibigyan ng Diyos na umaakay. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. And for the news abroad, the United States designates Iran's Revolutionary Guards as a terrorist group. Asher Kadapan Jr. reports. U.S. President Donald Trump designated Iran's elite Islamic Revolutionary Guard Corps a foreign terrorist organization, an unprecedented step that raises tension in the Middle East. Iran has warned it will take reciprocal action against Washington for its move against the Guards, the country's most powerful security organization. It is the first time the United States has formally labeled another country's military a terrorist group. Secretary of State Mike Pompeo, a strident critic of Iran, has pushed for the change in U.S. policy as part of the Trump administration's tough posture toward Tehran. Pompeo said the designation will take effect in 1 week. We're doing it because the Iranian regime's use of terrorism as a tool of statecraft makes it fundamentally different from any other government. This historic step will deprive the world's leading state sponsor of terror the financial means to spread misery and death around the world. Businesses and banks around the world now have a clearer duty to ensure that companies with which they conduct financial transactions are not connected to the IRGC in any material way. It also gives the U.S. government additional tools to counter Iranian-backed terrorism. Critics have warned that the move could open U.S. military and intelligence officials to similar actions by unfriendly governments. The United States has already blacklisted dozens of entities and people for affiliations with the IRCG, but not the organization as a whole. With this designation, we are sending a clear signal, a clear message to Iran's leaders, including Qasem Soleimani and his band of thugs, that the United States is bringing all pressure to bear to stop the regime's outlaw behavior. We ask that our allies and partners around the world do the same. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. U.S. authorities foils an alleged plot to drive a stolen truck into pedestrians in Maryland. James Buntuyan reports.
The U.S. Justice Department said on Monday it has detained a Maryland man who allegedly plotted to drive a stolen U-Haul truck into pedestrians on the sidewalks of a busy shopping and entertainment complex along the Potomac River. The U.S. Attorney's Office for the District of Maryland said it charged 28-year-old Rondell Henry of Germantown, Maryland, with interstate commerce transportation of a stolen vehicle. It added that the government has since petitioned a federal court to detain him pending trial after learning more about his motives. Prince George's County Police Chief Hank Stawinski declined to provide details to the media, but said several law enforcement bodies, including local and federal officials, collaborated to unravel the plot. Authorities said the foiled plan was inspired by the Islamic State. So all of these things are happening contemporaneous to one another. There is the reported stolen vehicle. We are interested in that, but then there's conversations occurring out of Montgomery County. There's conversations occurring out of the city of Alexandria. At that point, we become aware of other issues associated with Mr. Henry. That's where our federal partners come in. And over that 12-hour window is where all of those individuals collaborating put those pieces together and conclude that we believe we have something more than just an individual who has, stolen a vehicle and broken into a boat. Prosecutors say Henry has harbored hatred toward non-practicing Muslims and has watched multiple foreign extremist videos. I was just going to keep driving and driving and driving. I wasn't going to stop, the government quotes Henry as saying in its motion to the court seeking detention pending trial. Specifically, they said he was inspired by a terrorist attack in France in 2016 in which a man drove a truck at high speed into crowds, killing 86 people. A detention hearing is scheduled for Tuesday in the U.S. District Court in Greenbelt, Maryland, before U.S. Magistrate Judge Thomas M. DiGirolamo. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. Brazil's army arrested 10 soldiers involved in a botched operation that killed an innocent driver. Meanwhile, in Romania, 150 kilos of cocaine washed up on the country's beaches. And in the U.S., President Donald Trump ordered the firing of the director of the Secret Service. Details in this report. Brazil's army said it had arrested 10 soldiers and charged them with shooting into a car carrying an innocent family in Rio de Janeiro, killing the driver and injuring 2 other people. According to TV Globo, the soldiers fired dozens of rounds into the car on Sunday evening after confusing the vehicle with one used by alleged gang members who had shot at them. The incident has highlighted the risk of a growing militarization of public security in Brazil, where violence spurred by warring gangs led to a record 64,000 murders in 2017. Over the last few years, Brazil has come to rely more heavily on the military to take over law and order from poorly trained, financially stretched state police forces. Police in Romania warned beachgoers to keep away from any suspicious packages and inform the authorities. The warning was made after packages containing more than 150 kilos of cocaine washed up on the country's beaches. The packages were first discovered on Friday, and more than 130 kilos had been found by Saturday on beaches near the port city of Constanta. Police warned the public not to open the packages as the contents could pose a risk to their health. U.S. President Donald Trump has ordered the firing of the U.S. Secret Service director 1 day after the resignation of another top national security official, Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen. Trump instructed his acting chief of staff to fire Secret Service Director Randolph Alice. Last week, Trump complimented the Secret Service after the arrest of a Chinese woman who had passed security checkpoints at Trump's Mar-a-Lago, Florida resort last month. According to prosecutors, she was carrying 4 cell phones, a laptop computer, an external hard drive, and a thumb drive containing what investigators described as malicious malware. The White House did not immediately respond to a request for comment on the firing. Meanwhile, Russia decides to free captive whales after an outcry. Nina Armilio has this story. Russia signed an agreement with a group of international scientists to free nearly 100 whales that have been held for months in cramped pens in Russia's Far East, a scandal that has triggered a wave of criticism.
Images of the 10 orcas and 87 beluga whales kept in enclosures in a bay near the Sea of Japan port of Nadhodka first appeared after they were caught last summer by firms which planned to sell them to marine parks or aquariums in China. Their plight angered animal rights groups and spurred a petition to release the whales, shared by actor Leonardo DiCaprio on social media, which gathered almost 1.5 million signatures online. Actress Pamela Anderson also posted an open letter to Russian President Vladimir Putin on her website. The Kremlin intervened and ordered local authorities to act, prompting Russia's FSB security service to bring charges against 4 companies for breaking fishing laws. On Monday, international scientists, including Jean-Michel Cousteau, son of French marine expert Jacques Cousteau, signed a joint agreement with Russian scientists, backed by the local authorities, to free the mammals. Their release is likely to be phased. A special rehabilitation facility for whales would be set up under the agreement, with conditions as close as possible to their natural environment. Any whales in the Sea of Japan that were hurt or got into trouble could be treated there. We took a principled decision to release all the animals into the wild. Russian scientists and scientists from the team of Cousteau will define when to release which animals. We will create the closest conditions to natural. Cousteau told reporters it was a very emotional moment for him, and the scientists would do all they could to save the animals. And we can look in the eyes of our kids and say, thanks to you, we're going to make it. So, thank you very, very much for everything that has been presented to us and we've been able to sign. I know it's a lot of work, but I have no doubt we're going to succeed. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Magsasagawa ng cloud seeding operations ang Zamboanga City Government sa susunod na linggo upang magkaroon ng sapat na supply ng tubig sa lungsod na apektado ng El Nino. Ito ang balita ni Dante Amento. 2.5 milyon de pesos el fondo y aloca el gobierno local de Zamboanga para el conducta del cloud seeding operations na lugar. El 2 milyon estaba na City Water District y Prime Water, mientras el 0.5 milyon estaba también na ciudad. Ayer ya dale el Water District el 1 milyon initial cantidad na City Disaster Risk Reduction and Management Office. El cantidad ay usa con el 43 hora volada del aeroplano, renta de este y otro cosas na cloud seeding igual del sal. Asigon con CDRRMO Head Dr. Elmir Apolinario, na binidero semana posible prinsipya ya el aktibidad. So el diamond specs kaya prepara kami in the amount of 2.5 million will be for the utilization of the aircraft, pati todo mga materials required allí, pati el servicio del piloto. So chinita 8 provider que dale kita para participar con el bidding. Target de este tiene bastante aguacero na mga watersheds y tuburan del agua na lugar y Granza. Maski niya subi poco el nivel del agua na impounding dam del Water District. Debe siempre fuerte el aguacero para puede quitar el water rationing na lugar. Estaba de antes 40,000 metro cúbico cada día producción del agua del Water District. Ahora ya alcanzaste de 65,000 metro cúbico. Ya puede kita ma-improve if you notice, muchos mga areas area tiene agua. Ngayon kami sige el rationing schedule, pero ya sí kami dalo el agua na. So that's the latest, no? Yung kwente makita mo di cloud seeding. Tiene 11.8 milyon de pesos alocado fondo el Local Disaster Office este tiempo de soles. 3 milyon de este para na alternative crops, renta del water trucks, drilling machine que alcanza de 3.7 milyon y otro pa. Dante Amento, UNTV, Noticias se Rescate, Ciudad de Zamboanga. Binuksan na ang bagong Drug Treatment and Rehabilitation Center sa Agusan del Sur. Ito na ang pang-5 drug rehab center ng bansa sa Mindanao. Ito ang balita ni Raymond Octobre.
Giablihan na sa publiko ang bagong drug treatment and rehabilitation center sa Panggamhanan nga gitukod sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang proyekto kinsang donasyon sa nasud nga China ngadto sa Pilipinas. March 13, 2017 dihang mipirma sa Memorandum of Understanding ang duha ka nasod ug minglabay ang halos usa ka tuig. Gisugda na ang pagtukod niini niadtong February 12, 2018. Mikabat sa 370 million pesos ang project cost sa maong pasilidad nga adunay kadak-on nga 30,000 square meters. Din kayang moakomodar og 150 ka tawo o sa kagatos nga lalaki o 50 ka babae. Sumala sa Department of Health, kini ang panglimang drug treatment and rehabilitation center sa tibuok nga Mindanao diin tumong niining sulbaron ang kakulangon sa rehab center sa nasud para sa mga tawo nga nasugapa sa ginadili nga drogas. This is one of the priority program of the President Rodrigo Roa Duterte. That's why when they declare about a lot of drug surrenderers came in, we were really squandering where to get budgets because the rehab center is not enough for the 1.2 million drug surrenders that came in 2016. Matod pa sa provincial government sa Agusan del Sur, dili lamang ang mga taga-Agusan ang pwedeng makapahimulos nini, kundi ang tanang subjected to rehab sa tibuok Mindanao. Nakatak na usab nga ibalhin sa bagong rehab center ang nasa 50 ka persons who use drugs kon PWUDs sa Agusan Sur nga kasamtangang nasa kampo sa 401st Brigade sa Philippine Army. Gila umang magsugod na ang operasyon sa Drug Rehabilitation Center karong tuiga. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Nanawagan ang COMELEC Cebu sa publiko na isumbong ang mga nagkakabit ng campaign posters sa hindi tamang lugar. Regular na magsasagawa ng offline baklas ang COMELEC Cebu, lalo't nagsimula na rin ang campaign period sa local candidates. Batay sa Fair Elections Act, hindi dapat lumampas sa 2 feet by 3 feet ang sukat ng mga campaign posters. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagkakabit ng posters sa mga kahoy, electric post, waiting sheds, government buildings at iba pa. Ang sino mang lalabag dito ay maaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral, mayong hapon. Hinihinalang nagpakamatay ang isa sa 2 suspect sa massacre sa San Jose del Monte City, Bulacan. Natagpuan ang suspect na nakabitin sa loob ng comfort room ng selda. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pasado alas 2 kaninang madaling araw nang matagpo ang nakabitin sa loob ng selda ng San Jose del Monte Police Station ang isa sa mga suspect sa massacre sa Bulacan na si Joselito Lumba o alias Joselito Cortez. Naaresto si Cortez at ang kasama nitong si Wilson Nolas nitong Huwebes at umamin sa pagpatay sa 3 mag-iina sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa pulisya, natagpuan ito ng mga kapwa preso na nakabitin at may tali ng wire ang leeg sa loob ng comfort room ng selda. Naisugod pa ito sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakuha sa bulsa nito ang isang sulat na humingi ng tawad sa kasalanang nagawa. Ang tinitingnan po namin kasi dun sa 2 suspect, itong Joselito Cortez, ito po talaga yung most guilty kasi kung tutuusin, siya po yung sumaksak, na-recover din ng isang sulat na parang humingi siya ng patawad. Siguro yun na yung para sa kanya, para mapatawad siya ng pamilya, doon niya sa karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Nakitaan na rin umano nila ito ng kakaibang kilos, balisa, tila wala sa sarili at hindi makakain mula ng madakip at makulong. Hindi siya nagkikipag-usap ng naayos doon sa detainee, para siyang tuliro or balisa na palagi may iniisip po. Kaya sabi ko nga, kausapin nila at baka may gawin na hindi maganda. Yun na nga po at hindi na natin mapigilan na may ganun palang gusto may tangka sa sariling buhay. Dati na rin itong nakulong sa Cavite sa kasong homicide. Nananatili namang nakakulong sa detention cell ng San Jose del Monte Police Station ang isa pang suspect na si Wilson Nobes na kamag-anak pa ng pinatay na mag-iina. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Estilo na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magbiro sa kanyang mga talumpati. Pero paano nga ba natin malalaman kung nagbibiro lamang ang Pangulo o kung seryoso siya sa kanyang sinasabi? Ito ang balita ni Rosa Licos.
Tuwing haharap sa publiko ang isang presidente, sinusubukan nilang maimpluwensyahan ng desisyon, aksyon at opinyon ng iba. Batay ito sa pag-aaral ng Oxford Research Encyclopedia of Politics. Pangkaraniwan pa nga na anumang sabihin ng presidente ay polisiya na ito ng kanyang administrasyon. Pero ayon sa historian at university professor na si Vicente Angel Ibiernas, binali ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, wala naman talagang rule na nagsasabi na kung ano man ang sabihin ng presidente, that has to be policy. Nasanay lang tayo na all the previous presidents, pag nagsispeeches sila, policy yun. But this president is different. Problema sana yan kung hindi siya naiintindihan ng publiko. Apparently, if the surveys are to be believed, the people get it. Naiintindihan ng mga tao kung ano yung gusto niyang sabihin, gusto niyang gawin. Hindi maitatangging palabiro si Pangulong Duterte. Madalas sa kanyang public engagements, may lamang biro ang kanyang mga talumpati. Kahit ang sarili niyang cabinet member, hindi lusot sa mga joke niya, tulad ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Biro nito, mahangin si Piñol. Itong pagmasahe na ng sabi na, Sir, lunggo ka? Oo man. Matalam mo. Di sa tono mo, sir. Sabi niya, Ilonggo ka po? Ay, oo, sir. Then, sa pikit ko tabato, sir, puro Ilonggo dyan eh. Sige sa mga saya. Lorenzana, taga dyan. Tapos, sir, may problema ka? Dako sa problema mo? Pinyo, bakit? Sir, ulo mo, sir, may diferensya. Sabi ko, bakit? Sir, damo sang hangin ang gagawa, sir. Kaibigan ko si Pinjol, huwag niyo sabihin yan. Kagalit yan. Tapa, ito si Pinjol. Bago pa kami. Alam mo kung nakilala ko yan eh. Sabi niya, Mr. President, I guarantee, English speaking yan eh, that maybe if you can start immediately at the end of this year, I can predict that we will be a rice exporting country. Tapos tinginan lahat ng bingbong. Tapos Sani Dominguez, naging agriculture secretary ni Gore. Sabi niya, hangin yan. Mayroong ding mga binitiwang pahayag ang Pangulo na naging kontrobersyal, tulad ng kanyang natatanging kasalanan na umani ng reaksyon sa international human rights activists at ang pahayag na gumamit din siya ng marijuana. Bukod pa ito sa mga rape jokes na nabanggit ng Pangulo sa publiko at umani ng mga pagbatikos sa mga grupo ng kababaihan. What are your sins? Ako? Sabi mo sa militarya, anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Tino? Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Sa ibang di na kaya. Samantala, minsan na rin siyang nangakong hindi magmumura sa kanyang public statements. Subalit hindi niya ito na-sustain, kaya ang depensa rin ng Pangulo sa mga pumupuna sa kanyang sariling estilo. Ganun ako. No, you don't bind me with your kung sabihin ninyo na joking or not, I do not mind. It was a joke. Of course it was a joke. Pero nobody can stop me from just doing my style. Minsan sabi ninyo, misogynist ako, magbiro ako ng gano'n. That's my style. It's too late to change. If I want to joke, I will joke. Joke-jokin mo,
Ngayon, kung maniwala kayo, kayo. Para sa mga hindi nakakakilala ng lubos sa punong ehekutibo, paano naman malalaman kung seryoso ba siya o hindi sa kanyang mga sinasabi? Ayon sa Malacanang, ito ay batay sa reaksyon ng mga nakikinig at kung may logic o wala sa pahayag ng presidente. Pag tumawa yung audience, ibig sabihin nagjo-joke lang yun. Logic, Saka sir. makikita mo naman yung mukha niya kung nagbibiro o hindi. Logical, ibig sabihin, seryoso. Kung epekto naman ang pag-uusapan, naniniwala ang isang university professor na walang masamang implikasyon sa ekonomiya ng bansa ang mga pahayag ng presidente. I think the business sector, particularly those engaged in stocks, I suppose that's what you're interested in. They're able to distinguish it. Our gauge is the economic performance of the country and even the popularity rating of the president. It seems to suggest that the pronouncement of the president doesn't have any impact on the public. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Fresh graduate ka ba at excited nang makahanap ng iyong unang trabaho? Ayon sa isang job hiring at career site, may mga bagay kang dapat tandaan upang magustuhan ng isang employer. Ito ang balita ni Joanna. Ngayong nakapagtapos na sa kursong Broadcast Communication ang 23 anyos na si Janelle Barba. Sunod na malaking hamon sa kanya ang makahanap ng trabaho. Panganay sa 3 magkakapatid si Janelle at tanging ang kanyang nanay lamang ang kumakayod para sa kanilang pamilya. Sila yung nagpaaral sa akin and dapat magpa-payback tayo sa kanila. Okay lang magpahinga pero isipin mo din na graduate ka na, dapat may responsibilidad ka na sa family mo. At dahil batid niya ang malaking responsibilidad sa pamilya, ngayon pa lamang ay inumpisa na niyang maghanap ng mapapasukang trabaho. Bilang isang fresh graduate, hindi madali na agad na matanggap sa isang trabaho. Bagaman may mga kumpanyang tumatanggap ng mga fresh graduate, marami rin ang naghahanap ng mayroon ng experience o karanasan sa isang trabaho. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan ng isang bagong graduate na mag-a-apply sa isang kumpanya? Ayon sa isang artikulo ng Job Street, ang nangungunang job hiring at career site sa bansa, importante na hanapin ang trabaho na batay sa gusto mong ginagawa. Ayusin ang resume at tiyaking nakalagay dito ang mahalagang detalye na dapat malaman ng employer. Mas praktikal din anila kung mag-a-apply online dahil mas maraming kumpanya ang maaari mong padalhan ng resume. Pinaka-importante rin sa mga aplikante ang attitude o pag-uugali sa trabaho. Mahalagang tandaan na dapat dumating sa oras ng itinakdang interview ng kumpanya. Iwasan rin ang pagpo-post sa social media ng mga hindi angkop na bagay na maaaring makita ng employer sakaling mag-background check. Hinahanap rin ng mga employer sa mga aplikante ang pagkakaroon ng sariling brand kaya't importanteng maipakita sa kanila ang espesyal mong katangian o talento para sa posisyon na gusto mong pasukan. Para kay Janelle, hindi importante kung malaki o maliit ang kanyang sasahurin. Mas mahalagaan niya ay magamit niya at hindi masayang ang mga bagay na kanyang natutunan sa ilang taong pagsusumikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Para ma-apply ko po yung mga natutunan ko, syempre, sayang naman po kung hindi ko ma-apply. Mas maganda talaga yung kung yung experience mo is magbe-benefit sa'yo in the future. Joanna, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Hinahangaan ngayon ang ilang guro sa Taytay, Palawan dahil sa kanilang ipinakitang kabutihan. Viral ngayon sa social media ang video ng mga ito kung saan ibinili nila ng bagong uniforme ang magkapatid na nakasuot ng lumang damit at tsinelas sa araw ng kanilang moving up ceremony. Ito ang balita ni Grace Cassie. Umani ng papuri sa social media ang mga guro sa Julio Arzaga Elementary School sa Taytay, Palawan. Sa Facebook post ni Abigail Bungalso makikita ang moving up ceremony sa naturang paaralan. Pero kapansin-pansin ng isang bata na naiiba dahil luma ang suot nitong damit. Napansin ko po yung bata na nakatsinelas lang, nakapolo din po siya pero may print po yung polo niya. Makikita mo naman po na lumang-luma po yung suot niya. So naawa po ako sa bata. Matapos mapansin ang suot ng bata, ilang sandali pa makikita sa video ang pagmamadali ng mga guro sa isang sulok na binibihisan ng bagong damit at sapatos ang bata, pati ang kanyang kapatid. So nakita ko po na nag-aambagan na po yung mga teacher doon para po pambili ng gamit ng mga bata. So
Nung nakabilahan na po nila ng gamit, pinabihisan po nila yung bata. Kaya pag-akyat sa stage ng magkapatid para tanggapin ang kanilang certificate, walang mapaglagyan ng saya ng mga ito at ang kanilang mga guro. So makikita mo po doon, pagbaba nila ng stage, makikita mo naman po sa mga bata na sobra yung saya po na yun nga po, nagkaroon sila ng bagong damit. Ang post na ito ni Abby ay umani na ng 20,000 shares. Sari-saring papuri na rin sa ginawa ng mga guro ang nakapost sa video. Kinilala rin ng Department of Education Mimaropa Region ang determinasyon ng magkapatid na makapag-aral at nagpasalamat ito kay Abby at sa mga guro ng Julio Arzaga Elementary School. Ayon sa ilang netizens, sa istoryang ito makikita na totoo ang kasabihang ang mga guro ang nagsisilbing pangalawang magulang ng mga estudyante. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.